Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga din, Father. Lahat po tayo ay nakarelate na sa pagmamahal ng isang isang ina sa kanyang anak. Marami sa inyo dito ang magulang, ang ina, no? At naiintindihan nyo kung paano magmahal ang isang ina, no, sa kanyang anak. Mga kapatid, ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías ay nagsasabi tungkol sa puso ng ama. No? The Father's heart, His loving heart, ang pagmamahal, no? Na galing sa puso ng ama. Ang ama natin sa langit. No? Ang kanyang pag-ibig ay walang limitasyon at hindi natitinag o nagpapaubaya. Yan ang pagmamahal ng ama natin na sa langit. No? Yes, mas malakas pa kaysa pagmamahal ng ina sa kanyang anak. No? Mahal ninyo ang inyong mga anak. Pero ang pagmamahal ng ama sa langit ay mas higit pa diyan. No? Mas higit pa sa inyong pagmamahal. No? Sabi dito, mga kapatid, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makakalimot ang isang ina, pero ako hindi makakalimot sa inyo. Dahil isinusulat ko ang inyong pangalan sa aking mga palad. No? Imagine, mga kapatid, no? Ang ating mga pangalan ay naisulat sa palad ng ating Ama na sa langit. Mga kapatid, narinig natin ang isang talinghaga na ibinigay ni Jesus, ang pagmamahal ng isang ama. No? Yung naalaala nyo the story of the prodigal son, no? Or yung the merciful father, no? Ang ama na maawain, no? Maawain na ama. Yes, ganito magmahal ang ating ama na nasa langit. Talagang, pero ngunit ang katanungan sa atin ngayong umaga, na nandito ngayon, na narinig natin ang salita ng Panginoong Diyos, ay talagang naniniwala ba tayo na walang pagdududa na mahal tayo ng ating Ama na nasa langit? Naniniwala ba talaga tayo? Or hindi pa lubusan? Dahil hanggang ngayon, baka nagdududa pa tayo sa sinasabi ng ating Ama na sa langit na narinig natin ngayon na mahal kita, hindi kita pababayaan at makakalimutan. No? Kaya, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos sa Ama sa iyo, baka kagaya rin tayo ng bayang Israel. Nag-iisip pa na pinababayaan tayo ng Diyos, nating Ama na sa langit. Kaya nga, huwag nating isipin yan. Dahil mahal tayo ng ating Diyos, mahal na mahal. Huwag tayo magduda sa kanyang pagmamahal po sa atin. No? At ang Ebanghelyo naman ngayon, si Jesus ay nagsasabi na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ay siyang lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So, dumating ang ating Panginoong Jesus. Dumating siya sa atin, lamang ipakita sa atin ang puso ng ating Ama, ang kanyang Ama na nasa langit. Ang pagbibigay buhay, ang siyang nakita niya na ginagawa ng Ama. Kaya, ibinuhay ni Jesus muli ang mga patay. No? And He also brought back to life the people living in sin, no? By loving and forgiving them. Yan ang
yan ang ginagawa ni Jesus sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Bawat tayo nagkasala, tayo ay pumapasok sa kamatayan. Ngunit, no, ibubuhay niya ulit tayo kapag tayo ay babalik loob sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay makasalanan. No? Madali tayong mahulog sa kasalanan. Ngunit sinasabi ni Jesus sa atin, ngayon, ang nakikinig sa akin, sa aking salita, at sumasampalataya, ay nagsugo sa akin. Sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatuwid na siya sa buhay mula sa kamatayan. No? So, this is the divine promise that we can trust absolutely. No? Promisa yan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya mga kapatid, tinatawag tayo ni Jesus sa conversion. Pagbalik loob. Magbalik loob po tayo. Lalo-lalo na sa kapanahunan ngayon ng Kwaresma, pagbabalik loob. Magbalik loob tayo sa Diyos, ang pinagmulan ng buhay sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Amen.